Hello, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan ngayong linggo na nagpapatuloy sa pagsasaliksik pag-aaral ng mga salita ng Diyos rightly divided. Nagpapahalaga sa mga katotohanan na nakasaad sa mga banal na kasulatan. At ngayong gabi po mga kapatid ay pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang The Preeminence of Christ. Ang kaangatan o kataasan ng Panginoon sa lahat ng bagay. At ang ating talata ay matatagpuan po natin sa Colossians chapter 1 verse 18 mga kapatid. At isang verse lang po muna ang aking babasahin ngayon. Sabi po ng Colossians chapter 1 verse 18, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa muli pagkakataon na kami makatutunghay sa iyong mga salita. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Kami po ay inyong sinagip. Kami po ay inyong tinanggap. Bagamat hindi kami karapat-dapat ng una, kami po ay inyong pinaging banal, pinaging matuwid, nilinis, at tinanggap bilang iyong minamahal na mga anak, kagaya ng aming Panginoon sa Kristo. Salamat o Diyos sa mga aral mo, sa iyong mga salita, sa all scripture na ipinagkaloob mo, na kung saan ito'y magagamit sa pag-aaral at pagtuturo, mapapakinabangan sa mga bagay na iyong inilahad sa iyong mga salita. Kung ikaw po ay malalhati, masiyahan sa aming gagawing pag-aaral ngayong gabi, sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Muli, magandang umaga, good morning po, good afternoon, good evening po sa inyong lahat mga kapatid na sumusubaybay sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing linggo. At hangad ko po na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa mga dako ng mundo at patuloy na ang biyaya ng Diyos, sapat na biyaya ng Diyos ay nag-iingat sa inyong kalooban, sa inyong mga puso upang makapaglingkod po tayo sa isang dalisay, kaaya-ayang paglilingkod sa Diyos. Bago po tayo magsimula sa ating pong theme ngayong gabi mga kapatid, ay baliktanaw lang po saglit sa ating pong nagawang pag-aaral o ginawang pag-aaral last Sunday, na kung saan ay ating pong tinalakay ang Ephesians chapter 2. At sa ating pong tema last Sunday, ating pong napag-usapan at nasagot ang katanungang ang body of Christ po ba o ang dispensation of grace ay magkahiwalay sa iisang panahon. At batay po sa konteksto ng Ephesians chapter 2 mga kapatid, at chapter 3 of course kasama na rin po yun dahil nasa isang aklat, nakita po natin na ang tinatawag ni Paul na the church, which is his body, the body of Christ, o kaya naman ay one twain new men, ay nabuo sa tinatawag ni Paul sa Ephesians 2 na but now in Christ Jesus. At nakita natin na naging paraan o means kung paanong na-restore to fellowship or na-reconcile into one body ang mga individual Jews and individual Gentiles ay ang cross, sa pamamagitan ng cross, sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Of course, through the blood of the cross or through the death of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. At hindi na po natin babalikan muli ang lahat ng detalye. Ngayon po ay let us move on sa isa pong theme na pinamagatan po nga natin the preeminence of Christ in all things. Bigyan po muna natin mga kapatid ng definition ng ilang mga bagay, mahalagang mga bagay dito po sa ating pong text at maging sa context na rin po mga kapatid, dahil ganyan po ang gagawin natin. Isa-isahin po natin ang ilang mga talata, bagamat hindi po lahat dahil sa kakulangan sa oras ay susubukan nating suyurin ang ilang mga verses na mahalaga na may kaugnayan po sa ating tema. Ang salitang preeminence mga kapatid ay nagpapakahulugang superiority in excellence. Yung salitang superior,
superiority in excellence, distinction in something commendable, as preeminence in honor or virtue, preeminence in eloquence, at another meaning is precedence, priority of place, superiority in rank, yung kaangatan o kataasan ng rank or rango o dignidad ng ating Panginoong Kristo, particularly dahil yan po yung ating pag-uusapan ngayon. So, yan po yung simpleng kahulugan. Take note of the word superior or superiority or supremacy, kaangatan, kataasan ng Panginoon sa lahat ng bagay batay po sa konteksto ng ating pag-aaralan ngayong gabi. Now, bakit po ang Panginoong Kristo ay preeminent o angat, superior or supreme or above, yung mga tagang above all things? Okay? Batay po sa Colossians 1 at of course, mamaya ay titingnan din po natin ng Ephesians chapter 1 sapagkat parallel books or epistles po sila at parallel chapters itong dalawang sinulat ni Paul sa mga taga-Colossus at taga-Ephesus. Now, magsisimula po tayo sa verse 15 upang matapos po natin hanggang sa maaaring makaabot po tayo ng hanggang verse 18 o 19 kung may oras pa po tayo mga kapatid. So dito po sa verse 15, sisimulan po natin yan sa verse 15. Titignan po ang ating mga Bible mga kapatid. Who, yung who po dyan, walang iba, batay sa context, kung babalik po tayo sa verse 14, in whom we have redemption through His blood, wala pong ibang tinutukoy doon, kundi ang Panginoon Kristo, the forgiveness of sins, who, ang Panginoon Kristo is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Una pong nating pag-uukulan ng pansin mga kapatid, mga katagang, ang Panginoong Kristo ang image, ang imahe ng hindi nakikitang Diyos. Now sa Hebrews 1 verse 3, sabi po ng writer ng Hebrews, who, yung dyan ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo, being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Now, dito po sa verse na ito ay pansinin nyo yung mga talatang ang Panginoong Kristo ang tinatawag na the brightness of His glory. Ang His dito ay ang God the Father. Siya yung kaningningan, okay, ng kalwalhatian ng Ama. And then another expression is the express image, ang hayag na imahe ng Diyos Ama, ng persona ng Diyos Ama. The express image of His person. Yung His dyan ay yung God the Father. So yan po ang Panginoong Kristo. So para maintindihan, makilala natin ang Diyos Ama, yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo sapagkat siya nga ang tinatawag na liwanag o brightness o kaningningan ng kalwalhatian ng Ama. At yung tinatawag na express hayag na imahe, okay, ng pagkapersona ng Diyos Ama. So, kung mag-aaral tayo ng Word of God, kahit na bumalik po tayo sa Matthew, Mark, Luke, and John, may pagpapakilala ang Panginoon doon, particularly sa bansang Israel. At sabi nga niya, sa kanyang mga alagad, kung nakita ninyo ko, nakita na ninyo ang Ama. Dahil nga siya ang express image of the Father's person. 2 Corinthians 4:4, kay Paul naman, sabi niya, in whom the God of this world that blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Then notice din po, pansinin natin sa talatang ito na si Kristo, sabi ng bandang huling bahagi ng verse, okay, sabi niya, lest the light of the glorious gospel of Christ, ang Panginoong Kristo ang tinutukoy, who, sino po si Kristo dito? Who is the image of God? Siya po yung imahe ng Diyos. Siya po yung image of God. Okay? Kung babalik tayo sa ating talata sa verse 15 ng Colossians 1, ang tawag naman sa kanya ni Paul ay
the image, ang imahe o ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. So, hindi na po natin pahabain pa. Ang Panginoong Kristo, walang pagdududa, ay siya po ang express image, siya po yung image of the invisible God, express image of the Father's person, the brightness of the Father's glory. So makikilala ang Ama, maiintindihan sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. So kung babalik tayo sa ikalawang bahagi ng verse 15, maliban na ang Panginoong Kristo ang image of the invisible God, of course, siya ay Diyos dahil siya ay kapantay ng pagka-Diyos ng Ama. Hindi po lamang ang Ama kung ang pag-uusapan yung kalikasan, mga kapatid. Okay? Bagamat may ilang bagay na kung saan ay hindi po sila pantay, gaya ng binanggit ng Panginoon sa John 14:28, na my Father is greater than I, or greater than me. Hindi po ako nagkakamali. So, dito po ay malinaw naman sa mga sinasabi ni Paul na siya ang image of the invisible God, the express image of God's person. At maliban dyan, makikita rin natin kung angat nga ba sa kalikasan ng pagka-Diyos ang Ama sa mga susunod na mga talata. Then let's move na po sa verse 15 pa rin bago tayo pumunta sa verse 16. Balikan lang po ulit natin ng verse 15, mga kapatid. Ulitin ko lang po basahin. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. So dito ang Panginoon Kristo ay tinawag na panganay, firstborn of every creature. Now, may mga paniniwala na dahil ang Panginoon ay tinawag na firstborn, ibig sabihin siya yung unang nilalang ng Diyos bago lalangin ng Diyos Ama ang lahat ng bagay. Subalit ang salitang firstborn sa mga kasulatan, mga kapatid, ay hindi lamang tumutukoy sa pagiging panganay na anak o na unang ipinanganak sa isang pamilya. Kung babalikan natin ang Psalm 89, ay tumutukoy din ito sa pagiging angat o pinuno o puno ng mga hari o pinuno ng sanlibutan. Ano po? At maliban dyan, may mga tinatawag na firstborn, literally sa Word of God, pero hindi naman talaga sila yung unang pinanganak. Halimbawa na lang, si Esau at sa Jacob ay magkapatid. Ang firstborn ay si Esau. Subalit sa Word of God, ang tinatawag na firstborn ay walang iba kundi si Jacob o Israel. Okay, siya po yung may karapatan, nagkaroon ng karapatan doon po sa inheritance dahil siya po yung itinuturing ng Diyos na firstborn. Now, balik po tayo dito sa konteksto, mga kapatid. So, ang Panginoon ay firstborn of every creature. At para maintindihan natin yan, verse 16. Nakakonekta po sa verse 16 yan. Ano ibig sabihin ng the firstborn of every creature? For, yung salitang for ay nangangahulugan ng katwiran, sapagkat sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, where all things created, lahat ng bagay ay nilalang. Anyway, where all things, past tense po ito. Okay? Where all things created, lahat ng bagay ay nilalang o nalalang. Ano po yung mga bagay na yun? That are in heaven, mga bagay na nasa langit, at mga bagay na nasa lupa, that are in earth. Then, visible, siyempre itong mga bagay dito sa lupa, visible. Invisible, yung mga bagay na nasa langit. Then, nakadetalye po kung ano yung mga bagay na yun na nakikita both in heaven and in earth. Whether they be thrones, mga trono, mga nasasakupan or dominions, or principalities, mga pamunuan, or powers, mga kapangyarihan. So yan po yung binabanggit dyan na all things, mga kapatid, sa konteksto sa verse mismo. All things were created by Him and for Him. So konting komento lang po, yung all things dito ay may kaugnayan sa mga gobyerno. Sa dalawang magkahiwalay, okay, magkaibang gobyerno ng Diyos, nakikita at hindi nakikita, magkaiba rin po yan, gobyernong nasa langit at gobyernong nasa lupa. At ano yung composition o yung mga elemento ng gobyernong yon? Mga trono, mga kapamahalaan o pamunuan at kapangyarihan. So, dalawang magkaibang gobyerno sa dalawang magkahiwalay na lugar, spiritual government in the heavenly places, at saka earthly government of course,
dito po sa lupa. Of course, may mga detalye po ito. Itong mga gobyernong ito, hindi lang dito sa Ephesians chapter, o kaya naman ay sa Colossians 1, I'm sorry, at maging sa Ephesians 1. Kundi of course, kung ating tutunghayan sa buong kasulatan, dahil all scripture po tayo rightly dividing, makikita natin at maintindihan na iba yung purpose ng Diyos para sa bansang Israel, which concerns the earth, marami yan sa kasulatan, at yung purpose naman o destiny ng Diyos, destiny na inilaan ng Diyos para sa church, the body of Christ, walang iba kundi ang heavenly places. Now, yan po yung mga binabanggit na all things. Yung mga all things na yan, ulitin ko lang po, sa huling bahagi, were created by Christ, by Him, and for Him, para sa Kanya. Okay. Now, take note lang na itong all things dito ay ginamit ng 6 na beses, 6 times po mga kapatid. Dito lang po sa Colossians chapter 1. Okay, 6 times po yan. Sa verse 16, nabasa natin, and then nagamit din po yan sa verse 17, sa verse 18, at verse 20. At dapat nating intindihin. Okay? Dagdagan pa natin ng verse. Gaya ng aking binanggit kanina sa verse 16, kung ano yung tinutukoy na all things na yan, we will go to verse 20. Tignan po natin ang verse 20 mga kapatid. Ng Colossians 1 day. Okay? Colossians chapter 1. Ito po mga kapatid. At tutunghayan ko po yung ating verse. Colossians chapter 1 verse 20 para makita rin po natin kung ano pa yung ilang detalye doon po sa sinasabi ni Paul na all things which are in heaven and which are on earth, even in Him. Ayan mga kapatid. So, balikan ko lang po ang Colossians chapter 1 at uulitin ko po verse 20 po mga kapatid sa ating po mga Bible. Ayan. Colossians 1 verse 20, ito po ang sabi, and having made peace through the blood of His cross, notice, by Him to reconcile, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, to reconcile, nandiyan po yung mga katagang all things unto Himself. I-reconcile ang lahat ng bagay tungo sa Kanya, sa Panginoon Kristo. By Him, by Jesus Christ, I say, sabi ni Paul, whether, ito ulit, they be things in earth, mga bagay na nasa langit, at mga bagay in earth, I should say, or things in heaven. So, dalawang magkaibang lugar. Two separate places magkalayo. Pagaya ng sa Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. So, yung detalye niyan, binasa na natin sa verse 16. Yan ay tungkol sa mga gobyerno in both separate and distinct places. Heavenly and earthly. Now, ano po bang nangyari dito sa dalawang lugar na ito? Itong heaven and earth. Earthly places, we will say, or at heavenly places. By the way, wala po yung mga katagang earthly places dito sa Word of God. But of course, kung tayo magbabasa sa Old Testament Scriptures, napakarami pong mga verses na nagpapatunay na Israel ay magmamana ng earth. Okay, ng sanlibutan. At iyan ang kapitolyo ng kanilang mamanahin ay walang iba kundi ang land of Israel, yung Canaan. So ano po ba nangyari dito sa dalawang lugar na ito? Tunghayan natin saglit ang Genesis 14, verse 18, 19, and 22. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Take note dito sa verse na ito na ang Diyos ay tinawag na the Most High God, ang kataas-taasang Diyos. Verse 19, and he blessed him and said, blessed be Abram of the Most High God. Andyan muli yung mga katagang the Most High God. At yung the Most High God, ayon sa verse na ito ay possessor of heaven and earth. Nagmamay-ari ng langit at lupa. Dalawang lugar. Yung pong title na Most High God. May kaugnayan sa pagmamay-ari ng Diyos ng langit at lupa. Sa verse 22, and Abraham said to the king of Sodom, I have lift up mine hand unto the Lord. Again, binanggit the Most High God, the possessor of heaven and earth. Wala po tayong time para basahin ang Isaiah 14:12 to 14. Doon po ay may 5 eye, si Lucifer. At doon sa pinakahuli, ang kanyang sinabi ay, I will be like the Most High. Bago pa man nagkasala, nahulog mula sa langit si Lucifer o si Satan na ngayon, ay yan po yung kanyang ambisyon, maging kagaya ng Most High.
Ibig sabihin yan, ninanais niyang maging possessor, magmay-ari ng heaven and earth. Kaya nandoon siya sa Garden of Eden sa Genesis 3 upang tuksoin ang tao. Ang taong nilagay niya, ang representative ng human race noon, ang tinatawag na federal head ay si Adam. Hindi niya magawang igupo o daigin si Adam sa pagkakasala. Subalit nagtagumpay siya sa pamamagitan ni Eva. At nangyari ang kanyang pinakaasam, nahulog ang tao sa kasalanan, at dahil doon yung kapamahalaan na ipinagkaloob ng Diyos sa tao, way back sa Genesis 1:26-28, ay nakuha ni Satan. Dahil nahulog na yung first Adam na tinatawag, yung Adam sa Genesis 1. Yan. At maliban dyan mga kapatid, kung babalikan natin ang Ezekiel 28, ay ang dinidescribe din po doon, nilalarawan ay walang iba, kundi yung anointed cherub, walang iba kundi si Lucifer din, na kung saan nagsimula ang kalikuan kasamaan sa kanyang puso, kaysa po ay pinalayas sa langit, doon po sa throne of God. Siya po yung anointed cherub that covereth, sabi ng Ezekiel chapter 20. Subalit sa kanyang pagre-rebelde laban sa Diyos, ay meron po siyang mga nakuhang mga anghel na pumanig sa kanya. Kaya may mga tinatawag na evil angels doon po sa Psalm 78 at sa Revelation chapter 12. Ang dragon na tinatawag, the devil, the serpent, and Satan, ay nahulog kasama ang kanyang mga angels dito sa lupa. Yan ay sa world to come mga kapatid. So malinaw na meron din pong established heavenly government, or we will say government in high places, si Satan mga kapatid. At itong dalawang lugar na ito ay nasa kanyang poder, we will say, at nasa kanyang control. Maging ang mundong ito na ating ginagalawan, mula na magkasala ang tao, siyang tinatawag ni Paul na God of this world, Prince of the power of the air naman, may kaugnayan sa high places sa Ephesians 2:2. At sa Ephesians 6:12, sabi rin ni Paul, for we wrestle not, hindi po tayo nakikipagbuno against flesh and blood, hindi po tao, but against principalities, against powers, against principalities, or against spiritual wickedness, rulers of the darkness of this world. Mga rulers po sila ng kadiliman ng mundong ito, okay, in high places. Yan, yan ay tumutukoy kay Satan at sa kanyang mga angels, mga evil angels. Ayan mga kapatid. So itong two separate places na ito sa kasalukuyan mga kapatid ay nasa poder pa rin, o nasa control pa rin, o impluwensya pa rin ng kaaway. But of course, hindi ang buong heavenly places ay sakop ni Satan. Hindi siya pwede doon sa very throne of God, mismong sa kinukuha ng Diyos. Doon sa tinatawag nating third heaven or paradise. Subalit, nasa itaas pa rin siya. At yan ang sinasabi ni Paul, ang punto ni Paul sa Ephesians chapter 6, verse 12. So, anong ginawa ng Panginoon dito po sa dalawang lugar na ito? Dito po sa heaven and earth na ito at dito sa dalawang gobyernong ito. Anong sinasabi ng Colossians chapter 1 ng ating pong talata? Now, ang ginawa po ng Panginoong Kristo, no, ay kanya pong inireconcile o ipinanumbalik. Okay? Ni-restore po niya, pinanumbalik po niya. Ang ibig sabihin ng reconcile dito sa konteksto is restoration to ownership. Pinanumbalik niya sa kanyang sarili, sa kanyang possession. Okay? O sa pinanumbalik niya itong dalawang lugar na ito, restoration to ownership, friendship, and fellowship. Okay? Itong dalawang lugar na ito na nasa control ng kaaway, sabi ng Colossians 1:20, through the cross, or through the blood of His cross. Papasahin po natin ulit. And having made peace, notice, through, okay, sabi niya, through, hindi po sinabing at, kundi through, sa pamamagitan ng dugo ng kanyang cross. Ito ay tumutukoy sa kanyang sacrificial work at Calvary. By Him, by Jesus Christ, to reconcile, i-restore sa kanya, papanumbalikin sa kanyang poder, okay, sa kanyang sarili. By Him, I say, ano po yung mga yon? Whether they be things in earth or things in heaven. Then if you will go to verse 22,
Nandyan po yung mismong katawan ng Panginoon na namatay in the body of His flesh. Through, nandyan na naman po yung salitang mga through, hindi po at, through death, to present you holy. Ito, ang mga nireconcile naman dito ay yung mga taong involved. Particularly, mga members ng Church, the body of Christ. Dahil sila po yung destined in the heavenly places, to inherit the heavenly places. Doon po sinatawag na heavenly kingdom. Okay? Now, yan po yung all things dyan. Yung detalye ng all things dito sa verse 16. At nakita na rin sa context, maging sa verse 20. Ayan. Okay, let's move to verse 17. And He, okay, ang Panginoon Kristo ulit, He is before all things, and by Him all things consist. Now, may mga translation po, corrupt translations, particularly ang mga Jehovah's Witnesses, meron din po silang tinatawag na New World Translation. At dito ay nilalagyan po nila, dinagdagan po nila itong verse 17 ng mga katagang all other things. Pero dito sa King James Version, sabi niya, He is before all things. Pero sa kanilang translation, He, si Jesus Christ, ay before. Una. Okay? All other things. Una siya sa lahat ng ibang bagay. Kasi ang kanilang doktrina, hindi daw po Diyos ang Panginoong Kristo. Siya ang unang nilalang. Kung Diyos man siya, ay maliit siya, pero hindi siya kapantay ng Ama sa pagka-Diyos. Kaya nilalang muna daw siya ng Diyos Ama. Pagkatapos siyang lalangin ng Diyos Ama, ay nilalang naman ng Diyos Ama ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Kaya nilagyan nila ng word na other, dinagdagan. Yan po yung delikado, mga kapatid. Di pwedeng baguhin ng King James Version. Malinaw po dito na ang Panginoon Kristo ay una, all things, He is before all things, and by Him, all things consist. Ibig sabihin, dahil siya ay una sa lahat ng bagay, siya ay creator, siya ay Diyos. Sabi nga ni John sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa John 1:3, all things were made by Him. So, creator po ang Panginoon Kristo. Hindi lang si John ang nagsasabi, maging si Paul, sinasabi niya na creator po ang Panginoon Kristo ng lahat ng bagay. At particularly sa konteksto na binabanggit po dito sa Colossians chapter 1. Now, yung word na consist, ang ibig sabihin niyan, kasi sabi po ng verse na ito, 17 is, by Him, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, lahat ng bagay ay, sabi niya, all things consist. Ibig sabihin ng consist is to stand together, tumitindig ng sama-sama, to be in a fixed or permanent state. Nasa isang fixed or permanente na kalagayan as a body composed of parts in union or connection. So, lahat ng bagay, itong dalawang lugar na ito, two realms, heaven and earth, spiritual government at earthly government, we will say, ay sa pamamagitan ng Panginoon consist, sabi nga niya. Meron po siyang kaugnayan, may authority siya sa lahat ng bagay na ito. At habang nagpapatuloy tayo, ay makikita po natin yan. Actually, hindi lang si Paul ang nagsabi na lahat ng bagay ay under His feet or nasa ilalim ng paanan ng Panginoon. Okay, at hindi lang si Paul ang may sabi niyan, kundi maging ang writer ng Hebrews, maging sa Psalms, meron po yan. May mga talata na cross-references sa Word of God, itong mga katagang all things. Of course, dito po sa konteksto ng mga sulat ni Paul, ang binibigyang diin niya dito ay heaven, all things in heaven. Okay? Sa other parts of the scriptures ay all things on earth, yung gobyerno ng Diyos dito sa lupa, na ang Panginoong Kristo pa rin. Of course, ang may preeminence, ang kaangatan. Siya ang kinikilalang everlasting Father in the kingdom, sabi nga ni Isaiah sa chapter 9 verse 6. Governor of the nations, sabi po ng Psalms. Okay. Dako na po tayo sa verse 18. So, maliban sa mga binanggit, kung sino ang Panginoon na nagpapatunay ng kanyang preeminence o kaangatan, supremacy, superiority, okay, in all things or over all things, sabi ng verse 18, He, ang Panginoon sa Kristo pa rin yan, He is the head of the body. At yung body na yan ay walang iba kundi ang the church, the body of Christ, na binubuo ng mga sumampalatayang mga Hudyo at mga Hentil na pinag-isa ng Panginoon sa tinatawag niyang one
new man. At kung babalikan lang po natin yung Ephesians chapter 2 nung nakaraan, yung one new man na yan ay nabuo in Christ Jesus sa but now. Okay? Sa ating kasalukuyang panahon. He is the head of the body, the church. And then sabi ng verse, who is the beginning? Notice na nung sinabi ni Paul na he is the head of the body, the church, colon, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. So, bilang ulo ng katawan, marami pong patunayan, di lamang dito po sa verse na ito, siya yung head of the body. Punta muna tayo sa Ephesians chapter 1, verse 22 and 23, far above all, malayong mataas sa lahat ng, sabi niya, all principality and power, lahat ng pamunuan, kapangyarihan, kalakasan, nasasakupan, dominion, at sabi niya, and every name, bawat pangalan na ipinangalan o na ipangalan, or to be a create, every name that is named, medyo mahirap pang i-translate sa Tagalog, not only in this world, but also in that which is to come. So, sabi niya, not only in this world, pero meron pang world to come, future, mga kapatid. Okay? So, dito makikita natin, maging sa verse 22, and had put all things under his feet, and gave him to be the head. Notice, ang Panginoon Kristo ang head over all things, particularly dito sa verse na ito, over all things to the church, which is his body, the fullness of him, yung church na yan, ang kapunuan, kapuspusan ng Panginoon Kristo, napupuno, sabi niya, that filleth all in all. And in this context, ang tinutukoy ay ang heavenly places, na kung saan ang Panginoon Kristo ay set at the right hand of God, nakaupo, nakaluklok doon po sa kanan ng Diyos. At dito ay may kaugnayan ang body of Christ sa kanyang luklukan, yung kanyang gobyerno in the heavenly places, mga kapatid. Balikan po natin ang Colossians. Sabi po ng verse 18, he is the head of the body, the church, who is the beginning. Now, ano pong ibig sabihin ng mga katagang who is the beginning? Ibig po bang sabihin niyan na ang Panginoong Kristo ang unang miyembro ng church, the body of Christ? Ibig po bang sabihin niyan na siya po yung unang-unang naging kabahagi ng body of Christ? At hindi po si Paul, nakagaya ng pinaniniwalaan din po ng ilang mga dispensationalists, mga kapatid. Now, sa konteksto, kung ibabatay po natin sa konteksto, mga kapatid, si Kristo bilang beginning ay hindi lang nakapokus sa beginning ng body of Christ. Now, by the way, define muna natin yung salitang beginning. Kapag sinabing beginning, ibig sabihin, excuse me po, siya po yung source, siya po yung cause, okay, source, pinagmulan, o cause, dahilan ng lahat ng bagay, siya po yung origin ng lahat ng bagay. Hindi lang ng body of Christ, dahil tinalakay na po natin yung lahat ng bagay dito, all things which are in heaven, which are on earth, yung pamunuan ng gobyerno sa langit at gobyerno sa lupa, siya yung originator, or we will say creator, dahil all things were made by him. Or sabi nga kanina sa ating binasa, kung babalikan po natin ang verse 15, para hindi po tayo magkamali, mga kapatid, no? Sa verse 15, nais ko lang pong basahin ulit, for by him were all things created. So, siyang beginning, the beginning in the sense na siya ang creator ng lahat ng bagay. Siya rin po ang beginning ng body of Christ, we will say, in the sense na siya po yung originator ng body of Christ. Okay, hindi po ibig sabihin niya na siya po yung member. Sa context, he is the beginning of all things, or begin including the church, the body of Christ. Hindi lang po exclusive yung pagiging beginning niya sa church, the body of Christ. He is the beginning in the sense that he is before all things. He is the beginning in the sense that he created all things, both things which are in heaven and which are on earth. Yan po yan, mga kapatid. Halimbawa, punta po tayo sa Revelation 3:14. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo yan, the faithful and true witness, yung matapat at totoong witness. Then notice, the beginning of the creation of God. So
So yung pagiging beginning ng Panginoon, I believe, sinusuportahan ng verse na ito, si Kristo, dahil who is Jesus Christ, the beginning of the creation of God. Okay? So dahil siya ang creator, lahat ng bagay ay nilalang sa pamagitan niya at nilalang niya sa pamagitan niya. Siya rin yung pinagmula ng buhay. All things consist dahil sa Panginoong Kristo. Yan po ang sinasabi ng Colossians 1 nitong mga references. So ganin dun sa church, the body of Christ. Siya ang beginning. Siya yung originator. Sa pamamagitan niya nag-umpisa ang body of Christ. Okay? At sa pamamagitan din ng Panginoong Kristo at ng kanyang sacrificial work of Christ, na buo ang twain one new men. Gaya ng sa Ephesians chapter 2, mga kapatid. Okay. Ulitin ko lang po. Christ is the beginning of all things, being the originator, the life, the source, the creator of all things, including the body of Christ, but not necessarily, I believe, mga kapatid, ano po? Hindi po siya yung unang miyembro ng church, the body of Christ. Siya lang po yung sinasabing beginning. Ulitin ko, being the originator, the creator, or being the source of life, source of everything, being the ruler of all things. Lahat ng bagay na nasa lupa, including sa church, the body of Christ, at gayon na rin sa bansang Israel in the world to come. Now, sa Revelation 1:18, tinatawag din ng Panginoon na the Alpha and Omega. Siya yung umpisa, Alpha, beginning na yung unang letra, o unang letra ng Greek alphabet, and the Omega, huling letra. Marami pa yan sa Book of Revelation. Now, balik po tayo sa verse 18. Sa verse 18, sinasabi rin na ang Panginoong Kristo is the firstborn. Okay? The firstborn from the dead. Yan. Who is the beginning, then the firstborn from the dead. Anong ibig sabihin po ng mga katagang, ang Panginoong Kristo ang panganay mula sa mga patay. Now, ang simpleng kahulugan po niyan is that siya po ang naunang nabuhay mula sa mga patay, naging matagumpay laban sa kamatayan, at nung siya'y bumangon, mabuhay mula sa mga patay, may kalakip na po siya o meron na siyang bagong katawan. Okay? First born from the dead with a glorified body. May mga nauna pong nabuhay sa kanya mula sa mga patay, pero wala po doon sa mga nabuhay na yon na may glorified body. I believe siya po ang tinutukoy na firstborn from the dead with a glorious or glorified body. Gaya sa Philippians 3:20-21. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Then notice, sino daw po ang Panginoon Kristo? Who shall change our vile body? Ito po yung description ng ating katawan. Mahina, marupok, corruptible. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 15. That it, yung it po dito, yung ating vile body, may be fashioned like, maging kagaya ng katawan ng ating Panginoon Kristo na tinatawag na like unto His glorious body. So, yan po ibig sabihin ng firstborn from the dead. May glorious body siya, nabuhay mula sa mga patay. According to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. So, ito pong glorious body ng ating Panginoong Kristo ay sabi ng verse is according to the working, alinsunod o ayon sa pagkilos whereby He is able, siya ay may kakayahan maging supili ng lahat ng bagay sa kanyang sarili. Tuloy, lahat ng bagay nilagay na po sa paanan ng kanyang sa ilalim ng kanyang paanan. Okay? Kaya nasupil niyang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Batay po sa Colossians 1. Now, so, sa Romans chapter 8 verse 21, tinawag din po ang Panginoon dito na firstborn among many brethren. At time will come na tayo mga miyembro ng Church, the Body of Christ, ay magiging mako-conform. Sabi nga dito, predestinate po tayo. For whom He did foreknow, He also did predestinate. Tinalaga po niya tayong una para to be conformed, para maiayon doon po sa imahe, sa image of His Son. Maging kagaya po tayo mismo ng Panginoon Kristo, yung kanyang glorious body, dahil sa Romans 8 may issue din po ng redemption of our body.
katubusan ng ating katawan mula sa kabulukan. Ibig sabihin, hindi po ito yung permanenteng katawan natin, nabubulok, namamatay, ano po? Nagkakasakit, namamatay, nabubulok, no? I should say. Ito'y mapapalitan ng katawang kagaya ng Panginoon, matutubos mula sa kabulukan. Yan ay sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kaya siya rin po yung tinatawag dito na the firstborn among many brethren, firstborn from the dead, unang-unang nabuhay mula sa mga patay na may glorified body. Yan din po ang sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians 15. Wala po tayong time para talakayin ang 1 Corinthians chapter 15. Okay? Now, dito po sa ating mga talatang nakita mga kapatid ngayong gabi, naiintindihan na po natin ngayon kung bakit ang Panginoong Kristo ay sinasabing in all things He might have the preeminence. Yan. Hindi na po natin i-detalye lahat-lahat, pero malinaw po sa ating mga binasa na meron po siyang supremacy, superiority sa lahat ng bagay. Dahil una, konting banggit lang po mga kapatid, ay ayon sa verse 15, okay, bago po tayo magtapos, no? Konting pasada lang po mga kapatid, siya po ang image of the invisible God. Wala pong kagaya ng Panginoon na may image of the invisible God na una. Tayo ay mako-conform to the image of His Son in the future kapag meron na po tayong glorified body. We have to thank God for that. Then maliban dyan, siya po yung firstborn of every creature. Ibig sabihin, una sa lahat ng bagay, He is before all things dahil creator siya. Lahat ng bagay ay nilalang niya at nilalang para sa Kanya. Sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, maliban doon, mga kapatid, ay siya rin po yung tinatawag sa verse, dito po sa mga sumunod na talata. Okay? Siya po yung sa verse 17, kung babalikan natin, He is before all things and by Him all things consist. So, all things consist. Lahat ng bagay stand together. He is upholding all things by the power of His might or by the power of His hand. At kung wala ang Panginoon, ang lahat ng bagay na ito ay sabi nga hindi cannot be upheld or upheld together, mga kapatid. Then maliban diyan sa verse 18 din sa ating tinalakay, may preeminence siya sapagkat siya ang head of the body, the church. Then siya din po yung originator, okay? The source, okay, ng church, the body of Christ, not necessarily, as I have said, ang first member, but He is of course the beginning of the church, the body of Christ. Pero batay sa context, in the sense na lahat ng bagay nilalang niya, at lahat ng bagay, including yung mga gobyerno ay nilalang niya. Na kung saan may kaugnayang malaki ang church, the body of Christ, sa gobyernong nilalang niya, I believe sa heavenly places. On the other hand, yung gobyernong nilalang niya, yung visible na mga na gobyerno or thrones, dominions, principalities, powers, ay I believe may kaugnayan sa bansang Israel. Kung halimbawa tatanungin niyo saan naman yan sa mga sulat ni Paul. Of course, kung ating pong babalikan ng Ephesians 2, may pagtalakay si Paul tungkol sa Israel in the past, uncircumcision in the past, na kung saan sa kanila ang mga promises of God or yung covenants of promise sa Romans chapter 9, sa kanila pertaining yung mga covenants, yung promises of God, na kung saan sa kasalukuyang dispensation ay nabinbin, hindi pa nila na-enjoy sapagkat sila ay nahulog bilang isang bansa. But very clear in the Word of God na God is not done with Israel. There will be a time in the future, the Lord Jesus Christ will come. Kaya nang sinasabi ni Paul sa Romans 11:26, a deliverer shall come. Okay? At i-deliver niya, ayon sa Luke 1, ang kanyang bayan, ang kanyang chosen nation, mula sa kanyang mga kaaway. At sa lahat ng napupuot sa kanya, sa Israel. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin yung kapuotan ng mga bansa, maging ng mga half-brother ng Israel. Okay? Sa bansang Israel, ang mga Arab nations, mga lahi ni Ismael. Yan. But time will come that when Christ will come, because Christ or the Lord is not yet done with Israel, He will deliver Israel from all His enemies and from all them that hate Him. At kung ano yung hindi natupad
na binbin na kanyang gagawin, purpose para sa kanila, ay isa sa katuparan niya. Itatatag ang kaharian dahil yan ay covenant ng Diyos kay David. At saan itatatag? Doon sa land na kung saan kabilang sa covenant o tipan ng Diyos kay Abraham, way back sa Genesis chapter 12. So hindi pa tapos ang Diyos sa Israel. Subalit, tayo mga member ng body of Christ, mga kapatid, ay inilaan po sa atin ang heavenly places. I believe, sabi ni Paul sa Colossians 1:5, kung babalikan natin, yung hope natin is laid up, inilagak. Okay? Laid up ang ginamit na salita, in heaven. Kay Pedro naman, sinabi ni Pedro na sa kanyang mga sinusulatang 12 tribes ng Israel, na scattered abroad, meron pong reserve in heaven. Hope reserved in heaven para sa kanila. Iba po yung laid up in heaven sa reserved in heaven. Reserved dahil time will come na yung Mount Zion na binabanggit sa Hebrews 12, hindi ako nagkakamali, 12 yon, at New or Heavenly Jerusalem na tinatawag ding New Jerusalem sa Revelation ay bababa dito sa lupa, na kung saan ang Panginoong Kristo siya ang maghahari. Samantalang in the heavenly places, sabi ni Paul, set at the right hand of God na ang Panginoong Kristo. So itong dalawang lugar na ito, heaven and earth, ay saklaw ng kapangyarihan, pamumuno ng Panginoon. All things under His feet. Okay mga kapatid? Things which are in heaven and which are in earth. Pero sa kasalukuyan mga kapatid, hindi pa na natin nakikita actually na ang lahat ng ito, itong dalawang lugar na ito ay kontrolado. Pero yung paraan na kung saan nabawi na ng Panginoon itong dalawang lugar na ito, kung paano niya nabawi ay ipinaliwanag na ni Paul. Kabahagi ng sikreto na ipinahayag ng Diyos sa kanya. So nasa posisyon na ng Panginoon itong dalawang lugar na ito. Subalit hindi pa natin nakikitang, lalo nito sa lupa, actually lahat ng bagay ay kontrolado na niya, na wala nang natitirang kaaway. Yes, nasa heaven po siya nakaupo, kontrolado niya dun sa right hand of God, but there are still lugar, may mga places po dyan, sa high places, na kung saan nandyan pa rin si Satan and his angels. May control pa rin sila. Prince of the power of the air siya, at meron pong mga rulers of the darkness of this world in high places sa Ephesians 6:12. But time will come that they will be ejected out of heaven. Ayon sa Revelation 12, palalayasin sila dyan, because that place is for the church, I believe, the body of Christ. Na kung saan sa unang verse ng Bible ay binanggit na niya itong dalawang lugar na ito, heaven and earth. Maging sa Revelation, nandiyan pa rin yung distinction, heaven and earth. Sa Ephesians 1:10, in the dispensation of the fullness of times, igagather po niya both things which are in heaven and which are in earth, even in Him, even in Christ. Hindi po sinabi na even in Christ on earth, even in Him. At that verse, Ephesians 1:10, nandun pa rin yung distinction ng heaven and earth. Nandun pa rin yung things that are in heaven, things that are in earth. Kagaya ng sa Colossians chapter 1:16 hanggang verse 20. Kaibigan, kapatid, kamag-anak ko, ikaw hindi pa nakatitiyak sa iyong kaligtasan, hindi lamang ang kaangatan ng Panginoon sa lahat ng bagay ang ating pinahahalagahan o ating tinatalakay sa salita ng Diyos. Kung nangangailangan ka ng kaligtasan, walang ibang kasusumpungan ng kaligtasan kundi sa ating Panginoon Kristo. Batay sa ating mga pagtalakay sa mga nakaraan at ngayon, ang tao ay pwedeng mapanumbalik, ma-restore to fellowship, to friendship. Hindi na ituturing ng Diyos na kaaway. Hindi sa pamamagitan ng iyong religion, hindi sa pamamagitan ng iyong ginagawa, hindi sa pinapamamagitan ng iyong denominasyon, kundi sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo. Kahit sa ating talata, binanggit na siya ay namatay. Yung kanyang katawan namatay upang tayo mapanumbalik. Yung kanyang dugo ay binuhos o ibinugo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, mapapanumbalik, marireconcile tayo sa Diyos. Hindi lang itong mga gobyernong ito ang kanyang nireconcile. Una, binibigyan diin ng Diyos na ang tao kailangang mapanumbalik
sa Diyos mismo. Upang yung parusa ng Diyos na nakalaan sa kanya dahil sa kasalanan ay hindi na po igaw at ipataw ng Diyos sa kanya sa darating na panahon. Hindi pa huli ang lahat, kaibigan, kapatid. Ang Panginoon Kristo ay matagal na pong nagsakripisyo. Matagal nang natapos ang kaligtasan. Ang iyong kaligtasan, ang ating kaligtasan. Kailangan mo lamang sumampalataya. Kailangan mo lamang manalig, magtiwala sa kasapatan ng ginawa ng ating Panginoon sa krus. Siya lamang ang tinatawag ng salita ng Diyos na tagapamagitan between God and man. Siya lamang ang tinatawag ng salita ng Diyos na Savior, tagapagligtas mula sa kasalanan at parusa ng kasalanan. Kung hindi mo sasampalatayanan ng Panginoong Kristo, kung hindi mo siya pagtitiwalaan, kinalulungkot kong sabihin, ikaw ang magbabayad, kaibigan, kapatid, kamag-anak ng iyong kasalanan. Ikaw ang magdurusa sa iyong kasalanan. Kung ikaw naman iligtas, anak na ng Diyos, miyembro ng katawan ni Kristo, pakiusap ko, makibahagi po tayo sa ministry na inila ng Diyos, Church the Body of Christ. Ang ministry po natin ay malawak, buong mundo. Of course, hindi po natin pwedeng marating ang buong mundo kung ikaw ay nasa isang lokalidad. But you can participate in the ministry of the Church, the Body of Christ, worldwide, to reconcile the world unto God through the preaching of the cross, through the sacrificial work of Christ. Ang mundo, through the Church, the Body of Christ na scattered sa iba't ibang dako ng mundo, ay pwedeng marating. At kung ikaw, nasaan ka mang lokalidad, let's do faithfully our part to preach the gospel of salvation, to preach the cross of Christ, that there is a Savior who died and shed His blood, and our Savior, that our Savior, nung inilibing, hindi mo nanatili sa libingan, nabuhay mula sa mga patay. Dahil napagtagumpayan niya ang kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Someday, lahat ng sumampalataya sa Kanya, they will be with Him with their glorified bodies. Muli, maraming salamat mga kapatid sa inyong matiyang pakikinig at pakikipag-aral, at nawa sa susunod ay muli magsama-sama tayo sa ganitong pagtalakay ng salita ng Diyos, all scripture rightly divided. Maraming salamat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, hanggang sa muli. Grace and peace to us all in Christ.